Mabilis na nalubog sa baha ang isang barangay sa Baras, Rizal matapos ang pagulan doon kahapon. Umapaw na yung ating ilog. Bumara na yung mga water lily. Ayon sa isang residente, umapaw ang tubig sa tulay sa Barangay Santiago sa loob lang ng 5 minuto. Bukod sa pagulan, nagpapabaha rin daw ang mga bumabarang debris mula sa bundok at mga water lily. Nakaranas din ang pagulan kahapon sa Tagbilaran City sa Bohol dahil sa lakas ng ulan. Dahil dito stranded ang ilang pasahero. May mga motorista namang sinuong na ang baha. Dream car? Check. Grateful and blessed si PBB Celebrity Collab Edition Kapuso Big Winner Mika Salamanca na ipinasilip ang isa sa mga bago niyang achievements. Makichika tayo kay Athena Imperial. Yes! Yes po! Kahapon lang po yun. One dream ticked off on Mika Salamanca's 2025 list of goals. Sa social media post ng PBB Celebrity Collab Edition Grand Winner, naka-encircle na ang kanyang dream car sa kanyang vision board. Ipinakita rin ang brand new white van ni Mika. Happy ang PBB housemates at mga kaibigan ni Mika sa kanyang achievement unlocked. Sobrang saya po kasi parang January po, hindi ko po alam paano ko makukuha yung dream car ko, pero sabi ko maniniwala ako na this 2025 talaga. Lahat ng ilalagay ko sa vision board ko, magagawa ko. I don't know how, but I just believe. Kasama rin si Mika sa 12 Women to Watch list ng isang magazine dahil daw ito sa authenticity, candidness, and fearlessness ng PBB Grand Winner. Grabe, sabi ko, anong nagawa kong tama para mapasama sa kanila? How do you embody possibility? Ako po, as long as kung ano po yung minamahal sa akin ng tao ngayon, ganun po yung gagawin ko, pagiging totoo po. Busy ngayon si Mika sa mga endorsement, pati mga TV and movie project. At para ma-improve ang kanyang acting skills, nag-workshop siya pag may time sa ilalim ng aktres na si Ana Fileo. Basta may oras mag-workshop, gagawin po namin talaga para po mabigay po namin sa mga tao yung deserve po nila na manggagaling sa amin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Calas. Pia, Ivan? Mga kapuso, ay nako partner, Vermonts na Akalain mo bukas. yun. Okay, tuloy ng araw at tila nagde-defrost na excitement ng mga Pinoy sa Pasko. Ninang, handa-handa na tayo, Ninang, ha? Okay, Ninong. At bakit nga ba ang habat napaka-espesyal ng Paskong Pinoy? May 3 F na dahilan dyan ng isang sociologist. Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Isang kindat na lang, Vermonts na. Simula na ng pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo. Wala pang amber ang kalendaryo. Kaliwat kanan na ang mabibiling mga parol at mga palamuting pamasko sa Lipa, Batangas. Pero ano nga ba ang pinaka-inaabangan nyo tuwing magpapasko? Sa ngayon, sir, na dating na Pasko, mag-ano po, mag-aliw-aliw saka pumunta na sa mga magulang ko. Kasama yung mga pamilya ko po, sa asawa ko po. Saka mag-ano kami, sir, mag-shopping po sa mall po. Pinaghahandaan namin ngayon siguro yung salo-salo, buong pamilya. Kasi yung araw na yun na sama-sama kaming lahat, yun yung pinaka-best day sa amin. Nilulook forward ko is ano lang naman, makasama yung girlfriend ko pa rin for the next year. Kasi it will be our anniversary ngayong Pasko din. First anniversary namin. Si Aling Virginia may konting kurot sa puso ang Paskong daraan na hindi niya kasama ang asawang pumanaw na. Yung nagkasama kami sa mall, kumakain, namamasyal sa zoo, Malabon Zoo, Manila Zoo. Malungkot ang Christmas ko this coming Christmas. You know what? Wala ako sa mga anak ko eh. Solo lang ako. Kasi gusto ko yun eh. Pagka may mga kaibigan din kasama, masaya. Ano naman ang gusto mong matanggap na regalo? Gusto ko yung sing-sing. Sing-sing. Bakit sing-sing? Gusto ko yun eh. Kasi pag wala akong pera, may sangla ko eh. Ayon sa sociologist na si Brother Clifford Sorita, 3 F ang dahilan kung bakit espesyal ang Paskong Pinoy. Family, faith, at festivity. Sa Pilipinas kasi, minsan dahil gipit tayo sa pera,
minsan, ang Pasko kasi, pagkakataon natin na kung saan tumatanggap tayo ng mga bonuses, mga ibang mga 13th month pay, kung tawagin nila, di ba? Na kung saan, kung ikaw ay gipit na tao, you look forward to every year, every Christmas. Kasi nga, doon ka tumatanggap ng extra kita o extra pera. We use the Christmas season to gather together. We have the finances, we have the time, and we have the reason why we can gather together. Hindi rin daw basta-basta kaya ang haba ng Pasko natin. Mahilig daw talaga ang mga Pilipino sa countdown dahil paraan natin ito ng paghahanda ng sarili. We use it as a psychological preparation so that we do all of the things, the preliminary things are done in the 100-day countdown para pagdating ng Christmas season, talagang we really celebrate it as it is supposed to be celebrated without the rush. Being with family, friends, and the experience of our faith. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, Nakatutok, 24 Oras.